mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is January 24, 2025, 6. Tayo ngayon ay pupunta dyan sa may 9th Avenue, Paris House, sa may 9th Avenue, Barangay 62, Chris Park, West Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may 49 Malacca Street, Dalandanan, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Dahil may malakas tayong minority na napagamat wala pang 30, talaga namang very active at halos na i-invite lahat ng issues. At kaya nga nasabi ko, malayo na mas maayos yung 2026 national budget kaysa sa mga nakaraang draft ng mga budget. Mas maayos ito yung program funds, program appropriations. Pero yung unprogram appropriation, yun yung siningit na. Kung hindi siningit yun, maayos-ayos na sana. Anyway, at kahit na pinalusot nila dahil sa self-rated poverty, ito ba ang naging resulta at anong lumabas sa inyong pananaliksik? Okay, so para lang makaroon natin mga kababayan, ito ay hindi mo pinapalitan. Pagpos, sinusupplement niya, okay, yung ating mga government statistics, no? On poverty at saka hunger. Kasi hirap po magsukat po ng nahirapan siya kalutuman. Sinusukat po ng survey ko na yung nararamdaman ng karamihan mga Pilipino. So, kung paano mismo titignan na nasan yung pagtutuman, yung kahirapan. So, in the third quarter, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, tinanong natin kung mas mahirap pa kayo sa quarter na to kasi sa quarter na nakalipas. So, sa third quarter po, halos 14 million families na nagsabi ko na nga namang nakaranas sila ng paghihirap ng third quarter. Mas parang mas naramdaman nila, mas mahirap sila kaysa quarter number 2. Pero nung quarter number 4, Disyembre, okay, bumagsak po self-rated poverty ng 17 points from 54%, halos 14 million po na pamilya, to 37%, 9 million, a little over 9 million families po. So, yun ang pinakamalaking pagbaba na natala namin dito sa pag-aaral namin. Alright, daghang ang linya ni Professor Ranjit Rai. Well, bago daghang tingnan natin, baka may balik natin. So, yung last quarter of 2025, lumilitaw from 54% ng third quarter. Ito, yeah. Yes, sir. Yeah, please proceed, Professor. Gusto lang namin malaman ng publiko, ito yung nangyari ko. Malaki po yung pagbaba na yan. Tundok po yung maraming bagay. Dito na. Kaya pa na siya na Sige na. Bon, Sige. gising nga ni Kuya. Maraming pwedeng kaso niyan. Kuya. Sige pa. Bon, na. Thank you. Maraming mga tao in-employ yung private sector. Tumaan ng konti ang sitwasyon in many areas sa access sa food. So yan naman maraming mga reasons para dyan. Pero yun, malaking uto, napakalaki. Ang namang finding namin, food poverty, para ma-explain ng mga sa mga ating mga kababayan yung sa food poverty. Yun po yung kahit na pinimeasure natin dito, yung kalagayan po sa lang ng pamilya, saan sila hihirapan magkaroon ng sapat na o regular na sustansyang pagkain. Iba to sa kagutuman o gutom, no? Pero pinapakita natin yung kalidad ng pagkain, dami at dalas ng pagkain, kaya sa pagkain sa araw-araw. So yun ang pinimeasure dito. Kung bumaba ng 17 percentage point, 4 na milyong pamilya,
sa self-rated poverty, mas malaki ho ang binagsak sa food poverty ho. So, mas maraming Pilipino ho, nasa 19% ho. So, halos 5 milyong pamilya ho ang nagsasabing mas magaang na ang sitwasyon nila tungkol sa kalidad ng kanilang pagkain, no? Yung pakiramdam ng pamilya kulang o sapat ang kinakain nila. So, napakaganda ho ng mga ano na to, findings na to. Ang pangatlong finding po, Manong Cesar, Cesar, yung ano, yung issue ng kagutuman. Bagamat nag-improve ang kahirapan, self-rated na kahirapan at food poverty, nag-improve ang self-rated poverty at food poverty, yung kagutuman natin, dumami ng konti. Okay? Tumaas po yung ating self-rated hunger. Okay? From 11% to 16%. Pero tinanong namin, bakit ba ganun sabi ng mga bansa halos mas gumaan ang buhay nila no fourth quarter, pero may kagutuman. Depende na tayo marami mga reasons dito. No? Isa sa mga reasons na nakita yung malaking factor, yung mga lugar na survey namin, yung mga tatamaan o nasalanta ng bagyo. So, tinanong namin yung mga tao doon, may iba'y araw-araw, lagi-lagi, nagugutom. Sabi namin naman, nakaranas na ng gutom nung fourth quarter, once or twice, but infrequently. So, parang sinasabi namin, bahagya yung nagutom, pero episodic po siya, hindi ho chronic. At dahil siguro ng pagbabago sa kalagayan ng ating weather, at syempre, mapunta na December, may pagtaas na konti na sa presyo ng pagkain kasi Christmas, no? So, yun yung mga possible reason. So, on and on, this is a very positive result. Pero yun nga, kailangan talagang bigyan ng pansin ng gobyerno yung issue ng kagutuman. Alright, okay. Ulitin natin. In summary, pag tinanong ang taong bayan sa inyong survey kung ano ang pakiramdam nila pagdating sa poverty, at sinasabi ho ninyo, bumaba ito ng 17% point, equivalent to more or less 4.5 million families. Pagdating sa pagkain ay mas marami ang sinasabing naibsan ang kagutuman o kakulangan sa masustansyang pagkain. In other words, a good improvement, about 5 million na mga Pilipino ang nagsabi. In other words, nag-improve ang sitwasyon nila compared to the third quarter. No? Okay. On the other hand, meron kagutuman. So, I'm trying to reconcile yung findings 1 and 2 sa finding number 3. Pero, mukhang may maliwanag dito sa findings 1 and 2 na hindi naman pwedeng ganito ang pakiramdam nila without government intervention. So, pwedeng bang ituring na ito ay nagtagumpay kung ano man ang programang inilahad ng gobyerno at inilako ng gobyerno sa fourth quarter? So, summary, ang ganda na summary niyo, Sek. So, number 1, malaki ang ibinaba ng perception sa kahirapan. Malaki rin yung, mas malaki ho, binaba, no? Mas mabilis ho ang pagbaba ng food poverty na minimeasure ang kalidad ng kinakain natin. Pero yung actual na gutom, tumaas po dahil sa mga lugar all around the country na tinamaan ng bagyo ng fourth quarter, na tamaan ng survey namin, nakita natin na medyo may konting problema with not just access to food, talagang nakakaranas sila na kahit na konting gutom, no? Pero yun nga lang, hindi naman kadalasan yung gutom na nararamdaman nila at kadalasan pansamantala lang. I think hindi naman siya kailangan tayo maging triumphant sa gobyerno o magsaya. Makita lang natin na at one level, may nangyari maayos sa fourth quarter. Number 2, kailangan natin ituloy-tuloy itong mga programa na to para yung momentum na to masustain. Number 3, yung ating problema sa kahirapan at kagutuman, structural siya. Kailangan talaga maraming interventions yan, no? So malaking bagay dyan, DSWD, yung mga feeding programs natin sa mga bata, sa DepEd. Andyan din yung mga poverty alleviation programs na pinapatakbo Boss, ng dito na po tayo. gobyerno, na pinupuntahan ng ating budget na ngayon ay bago na, no? Mas marami na atang pondo ngayon, lalong sa ayuda ho. Boss, Kailangan na marami dito na po tayo, sir. sa ating mga kababayan. Excuse me.
Number 5, Sir, sir. yung problema Dito po tayo. Ah, dito po. kagutuman, Double check ko lang. interlock po yan, so kailangan talaga may structural Always. change na sinasabi Sige po, nila, ingat po. no? God bless po. Mag-improve ang income, mag-improve Oo, may iwan. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. At God bless po. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Abangan ho namin ang substantial report ho ninyo mamaya sa pinaka-latest na survey ninyo. At ako'y medyo nagulat din, ano? Na ang number one issue is no longer about income but sapat na kita. Yes. Sapat na kita, hindi yung kita, kundi sapat na kita. In other words,